Grabe mga kadugyot, kita nyo yan? Hindi yan Magnum Ice Candy. Platops Ice Candy yan. Akala ko dati, Magnum Ice Candy na pinakamasarap. Pero nung ginawa ko yan, mas masarap pa pala yan at sobrang dami nabili sa akin yan. So ngayon, tuturuan ko kayo kung paano gawin yan. So, let's go! Isang umaga, ang dami nga agad nabili sa akin. Hindi pa isa-isa, kundi plastic. Kaya nga ang bilis maubos eh. Dito pala ako nagluluto ng ice candy sa maliit kong kusina. Ang gamit ko palang luto na itong kaldero namin sa dati naming rice cooker. Kung tatanungin nyo kung gaano kadaming tubig ang gamit ko, anong sukatan ang gamit ko? Wala po akong sukat, meron lang ako dito mangkok na ginagamit. At dito ko na nga lang tinatansya. Bali 10 tubig ang kailangan ko sa isang puno mangkok na ito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and 9 cups of water. Bali ang pinaka 10 tubig ay dapat meron na kasamang cornstarch. Kalahating cornstarch lang ilalagay ko dito sa mangkok. Kailangan puno ng tubig para ito na ika-10 cups natin. Bago natin ito isama sa 9 cups of water, kailangan muna durog na durog at tunaw na tunaw yung cornstarch. Pagkatunaw, binuksan ko na yung apoy, hinintay ko na lang kumulo. At habang hinihintay natin kumulo, eto nga at binuksan ko na isa-isa yung plata. Sa isang balot pala ng plata sa 100 pieces ang laman. Mas maganda at mas madali mabuksan to kung kakagaling lang sa ref. Kapag kasi malambot na, medyo dumidikit-dikit na sa plastic. Eto na nga yung 100 pieces na plata. Pagkatapos ko magtanggal ng bala sa plata, sakto ay kumukulo na rin tong tubig. Kailangan kasi kumukulo-kulo talaga yung tubig, as in bumubula-bula na yung tubig bago natin ilagay itong cornstarch. At bago naman natin ibuhos tong tubig na may cornstarch, kailangan ihalo-halo natin yung tubig na kumukulo. At syempre, kailangan dahan-dahan lang yung pagbuhos para hindi mamuo yung cornstarch. Kailangan kasi ng cornstarch para hindi maging icy yung ice candy. Kung makikita nyo, mukhang malapot na siya, di ba? At kapag naman natunaw na yung cornstarch at mukhang okay na, naglagyan naman ako ng kalahating kilong puting asukal. Konting halo-halo lang din at bubuhusin natin itong evaporada. Bahala na kayo kung anong brand. Sunod naman na binuhos ko itong condense. Kailangan tuloy-tuloy ang halo para hindi masunog. At ang pinakahuli, syempre, itong flavor natin na flat tops. Dahan-dahan at paunti-unti ko nang binuhos para hindi mahirap haluin. Medyo magiging mabigat nga pala pag halo nyo dito dahil dumidikit sila sa ilalim. Kaya naman tsaga-tsaga lang at tuloy-tuloy lang ang halo para matunaw. Unti-unti na nga natutunan yung flat tops dito kaya nagiging kulay brown na. Grabe yung amoy dito, sobrang sarap. Amoy pa lang talaga, mapapabili ka na. Kaya favorite to ng mga bata eh. At yung pagkaluto nga, inalis ko na sa salutuan at nalagay ko muna dito sa lamesa. Hindi kasi basta-basta ang paggagawa ng ice candy. Siyempre dahil niluto natin to, tatapatan natin to ng electric pan. Kailangan muna natin palamigin bago natin to ilagay sa plastic. I-explain ko lang pala muna sa inyo. Itong ginawa kong flat tops ngayon, ito pala yung tigli 5 piso lang. 5 piso lang to dahil nga pinagsama-sama ko na lahat dito. Kulay brown lang siya at wala na siyang design. Ngayon ipapakita ko naman sa inyo yung tig 7 pesos. Una, kailangan muna natin ng sangkala. Pagkatapos plastic na ice candy na 1/2 and 10. Pagkatapos itong isang pirasong plata. Kailangan pala natin ilagay yung plata sa loob ng plastic na ice candy. Pagkatapos ilalagay natin siya sa pinakadulo. So okay nga din pala kung galing pa sa ref para matigas. Pagkatapos kumuha ako ng baso at ilagay natin dito yung plata. At dito magbubuhos tayo ng mainit na tubig. Kailangan kasi natin matunaw itong plata. Medyo matrabaho nga para to kung 100 piraso ang gagawin mo. Kapag katunaw na, nilagay ko na to sa sangkala at hiniga ko. Pagkatapos ay papadaanan natin siya ng baso para umangat. Para na rin kumalat yung plata. Saka naman natin ilalagay yung embutido. At saka natin ibubuhos itong pinaka-base ng ice candy. Kaya pala to kulay puti kasi nagluto kami ng bukod yung hindi sinama yung plata. At eto na nga kinalabasan niya. Siyempre kaya 7 pesos cents for the effort. At mas mahirap yan kung marami pa ang gagawin mo. Kung sa reference lang ng lasa, kung nakatikim na kayo na Kinder Joy, ganan na ganan ang lasa. Approve na approve talaga. Ngayon naman etong tigli 5 peso naman ang gagawin ko. Kapares din naman siya ng lasa pero yun nga lang wala siyang design. Kulay brown lang kasi nga nahalo na lahat. Tsaka 5 pesos lang para talaga afford na afford ng mga bata. At eto nga dahil sold out ako, sakto-sakto na to bagong gawa ko. So yun lang. Thanks for watching. Bye bye! Yeah!